Okay, isang magandang umaga po sa ating lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, magandang umaga po. Magandang umaga. Mas maganda ka pa sa umaga. O, lahat ng anak ng Diyos, maganda. Ayaw niyo ba yun? Una ko sa lahat, ako po si Pastor Edwin. Bago lang po yung church namin, in the Bride of Christ po. Ito. Actually, nagsimula po kami, ako pala, sa YouTube. Sa awat biyaya ng Diyos, medyo okay na po yung mga nanonood po sa amin, 3 years. At isa nga ho sa mga nag-viral na video ko sa YouTube, ito po yung Katapusan ng Mundo series, mabenta mo siya. Sa awa o biyaya ko ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, hindi ko po siniseryoso yun, nagbablog lang naman po ako eh. Pero hindi ko so katakalain na magugustuhan ng karamihan. At yun ang dahilan kung bakit kami nandito para i-share sa inyo yung video. Habang inaantay natin, ganito yung mga kapatid. Yung katapusan ng mundo na yan, eschatology ho talaga ho yan. Pag sinabing eschatology, study about the end times, kung ano yung mangyayari sa future. Ang nakakalungkot, maraming mga churches, hindi naman lahat siguro, karamihan sa mga Pilipino, ang nababasa lang sa Bible, mula Old Testament hanggang Mateo, Marcos, Lucas at Juan, hindi natin binabasa yung Book of Revelation. Yun yung problema. At dapat maintindihan natin, hindi sinulat ang Book of Revelation kung wala po yung purpose. At actually, kapag napanood niyo po at napag-aralan niyo po yung Book of Revelation, makikita niyo kung sino po talaga tayo sa eternity at sino ka bilang isang Kristiyano. Amen po ba? So, ngayon po, meron lang po itong almost 1.5 minutes, not 1.5. Let's say, na sipat ko kagabi 1 hour and 15 minutes. Manonood lang po tayo ng video. Okay lang po ba yun? Okay. Then after natin manood ng video, tatayo uli ako dito. Sa kanya ako tanungin kung ano yung pinanood nyo. At hindi nyo naintindihan. At malamang nagiginiwala ako. Meron kayong hindi maintindihan dito na dapat ipaliwanag ng nasa pulpito. Amen po ba? So, maraming salamat po. Let us enjoy. At kung meron man, kung isa dito sa ating church, kung pwede naman mo kayong kumain habang nanonood, okay lang po yun. Ang mahalaga ho, mapanood mo rin yung video, focus po tayo mga kapatid sa video mga kapatid. Kasi po, once in a lifetime lang itong video na ito, mapapanood natin na mensahe natin sa ating mga Kristiyano. Aminin ko sa inyo mga kapatid, hindi lahat ng Kristiyano ay Kristiyano talaga. At yun ang aalamin natin kung talaga bang totoong Kristiyano na ba talaga tayo o hindi. Hindi ko sinasabi hindi kayo Kristiyano mga kapatid iaalamin lang natin kung sino tayo. Bible, verse by verse sa Bible, aalamin po natin kung ano mo ba talaga ang stand natin sa Panginoon. At naniniwala ako pagkatapos itong video ito ng service na ito, lahat po tayo ay lalaya sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige po, hindi ko po patagalin, panoorin po natin. Para malaman natin ang katotohanan na dapat pala nating tanggaping gospel ay na kay Apostol Pablo na sinasabing bagong tipan ng ating Panginoong Hesus. At tuhusgahan pala tayo ng Diyos ayon sa gospel na binigay kay Apostol Pablo. At ang maiiwan sa raptures ay tatawaging tribulation saints ayon sa Biblia. Alam ko may mga katanungan pa kayo sa tribulation saints kung anong mangyayari sa kanila during tribulation. Kaya ang tribulation saints sa tribulation period ay pagpapatuloy po natin sa Part 8E. Ang Part 8E ang pinakahuling yugto ng Part 8. Hello. So ayan, maraming salamat po. Meron po tayong susunod na video, pero bago po, wala na po? Question and answer. So bago po tayo dumako sa question and answer, baka po meron gusto sa inyo mag-CR muna. Magkakaroon po tayo ng at least 2 minutes or 3 minutes lang po na break bago po tayo dumako dun sa answer and questions. So, may CR po ay
dito po sa lobby, gagawin na po kayo. At kung gusto nyo rin kumuha ng tubig, nandun po sa gilid. Juan. Mapano tayo, gusto ko ng t-shirt. So I hope everybody, lahat po tayo ay Brother Edwin Francisco ng The Bread of Christ TV. Isa po akong vlogger. Proud po akong maging vlogger. Tapos, sabi nila pastor daw ako, so tinanggap ko rin po yung challenge sa bilang pastor. Napanood mo natin yung video, no? Naintindihan mo ba natin? Okay. Tasa na may mga naintindihan. Men! Yes! Men! Okay. O yung mga nagtaas na kami, pwede na kayo magtanong. Mga kapatid, ayoko magsimula ng topic tungkol dito. Gusto ko sa inyo magmumula yung tanong tungkol dito para makapagsimula tayo ng topic. Maraming information kasi mga napakinggan natin. At iba siguro, maaaring sa una lang siguro natin napakinggan, confused siguro maaaring iba. So nandito po ako sa loob ng 30 minutes na, tama, 30 minutes para sa mga katanungan. Huwag po kayong mahiya, tanongin nyo. Pwede niyo po kayo magtanong. Basta may tanong po ako. Bali sa yun po, yung maiiwan po ba may just po maligtas? Okay. Yung mga maiiwan sa rapture? Okay. Yung mga maiiwan po sa rapture, ano sabi? Sound check. Mga kapatid, teka lang. Sound, ayun, okay na. Pero sige. Una-una, ano ba yung rapture? Mga hindi pa hindi pa nakaka-relate. Ang rapture po ay wala ko sa Bible yung salitang rapture, pero yung idea, nakalagay po yan sa unang Thessalonica, chapter 2. Wait lang po. First Thessalonian, chapter alam niyo ba mga kapatid na darating ang mga Kristiyano? Sino mga Kristiyano dito? Taas ang kamay. Ay, marami. Check. Sound check. Yan. Alam niyo ba? Ayaw ko pagsalita. So, wala kayong direct na mic. Ay, wala. Wala. Okay lang, okay lang. Sige, pagtsagaan nyo na lang mga kapatid, pag sinisinok ako Okay. Okay, ang rapture po, wala ko sa Bible po yung salitang rapture, pero yung idea po nasa Bible. Alam niyo ba na anytime, pwede tayong puri ng Panginoon. So, magitan ng ganitong senaryo. 1 Thessalonians chapter 4, verse 14. Sabi dito, sa araw na iyon, kita ba? Sa araw na iyon, kasabay na malakas na utos ng dinig ng arkanghel at tunog ng trompeta ng Diyos. Ito yung second coming of Christ. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Si Jesus bababa mula sa langit. At ang mga namatay at sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. So, ang mangyayari pala noon, si Jesus Christ darating mula sa langit at unang bubuhay ng mga patay. Ito yung araw ng resurrection. Yung mga namatay kay Kristo. Yung mga namatay na naborn again. Sabi dito kasi, sabi kasi rito, ang namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo mga buhay, halimbawa, nangyari ito ngayon, tayo mga buhay, ay titipuni sa alapaap, kasama ang mga binuhay sa lubungin ng Panginoon sa ipapawid, sa kayo makapiling natin siya magpakailanman. Anytime po, pwede mo mangyari ito. Ang rapture po rito ay nandito po yan sa salitang Griego. Gusto ko malaman nyo ng mga kapatid, na gaya ng pinag-usapan natin kanina, ang Bible po ay hindi po talaga Tagalog. Ang Bible po ay hindi English. Yung mga Bible po yan, hindi po yan ang totoong Bible. Ang totoong Bible, yung original. Wherein, ang New Testament po ay Greek. Salitang Griego. The reason kung bakit tayo tumitingin sa Greek kasi para makuha yung meaning.
Hindi para magyabang na marami tayong alam sa Greek. The reason why we interpret the Bible to get the meaning. Ang problema kasi sa mga ibang mga Christians ngayon, sa simbahan ngayon, magbabasa ng Bible, siya yung magbibigay ng meaning. Iba yung sabi ni ganito, iba yung sabi ng isa yung sinabi ko. Hindi po ganun. Ang Bible po dapat, we interpret the Bible according to what is meaning. I-discover natin yung meaning. At isa sa para malaman natin yung meaning ng Bible, kunin natin yung totoong sinabi. Now, where nito nga yung Greek? Yung Old Testament, Hebrew po yun. O gaya nito, no, titipunin sa alapaap. Ibig sabihin nyo po niya mga kapatid, sa salitang Griego po niyan ay caught up sa English or harpazo. Nakalagay po dyan, no, pull out. Ibig sabihin mga kapatid, yung rapture pala, hindi pa ito dahan-dahan, mabilis. At sinabi rin sa 1 Corinthians chapter 15, ito po ay pagtunog ng trompeta. Yung katapusan po ng Mundo series po kasi, mahabang series po yan. Nataon kasi yung part 8 na yan, ang pinag-uusapan dyan, sino maiiwan sa rapture. After po ng rapture, may mga susunod pa mga event, panoorin nyo na lang sa aking YouTube channel. Pero ang mahalaga kasi ngayon dito, yung idea dito, yung kaligtasan. Kinokorek dito kung tama ba yung kaligtasan natin. Kasi marami mga nagtuturo ngayon ng kaligtasan, meron ka daw dapat gawin para maligtas, at kapag hindi mo nagawa, hindi ka maliligtas. O kaya kung magawa mo man, i-maintain mo, kapag hindi ka na natiling ganun, mawawala ang yung kaligtasan. Wherein yun po yung pinabubulaanan ng video na ito, pinakita ko sa video na yan ng verse by verse, chapter by chapter, hermeneutics, iniisa-isa natin by rightly dividing the word of truth. Ang problema ho kasi, yun ito mga kapatid, no? Alam mo itong Bible na to, kasi wala namang magtatanong, di ba? Ano lang ako, consumable lang yung kahit mga 15 minutes. Ang Bible na ito mga kapatid, tandaan po natin, ito po ay libro ng mga Hudyo. Dito atin. Gumising tayo sa katotohanan. This is a book of Hebrews. Kaya ang istorya dito ay puro mga Hudyo. Ngayon, ang tanong, ba't pa nasa atin itong Bible na to? Nasa atin itong Bible na to kasi nabanggit tayong mga hentil. Tingnan nyo ang Bible po, may mga tao po dito. Hudyo, hentil. Pag sinabing hentil, hindi ka Hudyo, hentil ka. Oh. Tasama kami mga hentil dito. Oh. Tayo mga hentil. Yung iba ba Hudyo? Mga hentil. Ayaw magtaas ng Hudyo yata sila. Okay lang. Tignan nyo ganito yan eh. Ibig sabihin mga kapatid, ang kinakausap dito, dalawang tao, hentil, Hudyo. The reason why we need to rightly divide the scripture, yung po yung tinuturo kanina, kasi maraming mga bagay na dapat tayo maintindihan sa relasyon sa Diyos. Pag nagbasa po ako ng Bible, ang una kong iniisip dito, anong klaseng relasyon ba meron ako sa Diyos? Kasi maraming mga Kristiyano, ang relasyon sa Diyos, pang-Hudyo. Di ba nakita nyo kanina, may minora pa sila sa simbahan nila. Ang tinuturo mo kasi dito, hanapin natin dito, yung tayo yung kausap. At pinaliwanag po naman mo kanina na hindi lang mo tayo ang kausap sa mga verses sa Bible. Lalo-lalo na po sa issue ng kaligtasan. Basahin nyo ang Bible, 66 books, paniwalaan nyo ito, dapat di tayo lalagpas na susulat. Pero pag ang kaligtasan na ang usapan, dapat natin i-rightly divide the scripture. Sige po, Pastor, pwede na po kayo magtanong. May question lang ako dito sa Philippians 2:12-13, nasulat ako sa Pablo, kasi may subtitle dito na Working Out Salvation, na kausap na dito ay mga saints sa Philippi, sa Pilipos. Basahin po natin kapatid. Pastor, saan po ba yung verse na yun muli? Philippians 2:12-13. Philippians 2. Okay. Yan na, nakapag-open na tayo ng topic. Salvation na yung usapan natin kasi binagtanong na. Okay. Philippians chapter 2, verse na po, Pastor? 12. Okay. English. Kasi English ang binigay ni Pastor eh. NIV.
Okay, sabi kasi rito, no? Therefore, my friends, as you have always be obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God's work in you to handle according to good purpose. Okay, so rightly dividing, hermeneutics tayo Sino nagsasalita rito? Pablo. Sino ang kausap? Tama po kayo, mga taga-Pilipos. Ano ang mga taga-Pilipos? Ganyan po yung pag-aaral ng Bible, mga kapatid. Pilipos, mga Kristiyanong Hentil. Walang masyadong Hudyo doon. So, ibig sabihin, applicable ito sa atin. Sangayon mo ba kayo doon? Okay. Kung tayong kausap dito, i-apply natin ito. Ang sabi rito, no, continue to work out your salvation. Basahin natin sa ibang translation, Tagalog, para maintindihan ng iba. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong kasama pa ninyo ako, lalo kayong maging masunurin. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan na may lubusang paggalang sa pag-ibig ng Diyos. Pero mas maganda talaga ang English, kasi sa English, kitang-kita mo na yung sagot King James Version. Work out. Pag sinabi mong work out, grammar lang yan mga kapatid, work out. Kaya nga. Ng grammar. Grammar tayo titingin. Mag-gym ako mga kapatid. Nag-work out ako. Tama ba yung gamit ko rin, work out? Yes. Tama? Hindi work in, ha? Work out. Yes. Ang tanong, nung nag-workout ako ng pag-gym ko para lumaki ang katawan, may katawan na ba ako o wala pa? May katawan na po. Wala pa. Meron na. May katawan na po. Kaya nga ako nag-gym, alam nga naman yung bago yung walang magtakbuhan kayo sa gym nun. Takot kayo nun, hindi. May tao na, may katawan na. Ibig sabihin, nagpapalaki ko ng katawan. Ibig sabihin, I already have my own body. Yes. Ito rin yun. You already have your salvation. You need to work out your salvation by what? Doing good works. Workout nga kung ito ay work in, maniniwala na ako na, sige, turong sa inyo. Sige, magkanya-kanya tayo ng kaligtasan. Ang kaligtasan po ay naandito na. You need to work out by your what? By your salvation, by your doing good works. Isa pa para maintindihan natin to, context. Ang maraming mga pastor ngayon nagtuturo, pag nagtuturo ng Bible verse, pupunta dito, pupunta ng ibang verse, pupunta kung saan, punta ng Old Testament, punta ng New Testament, punta ng table of contents, kung saan pumupunta. Dapat tingin lang tayo sa context. Ngayon, tingnan yung context kung anong salvation ba ang binabanggit dito. Kaya, sabi rito, kaya nga mga minamahal tulad ng inyong buong pusong pagsunod na ako'y kasama pa ninyo, lalo kayo maging masunuri. Pag sinabing lalo kayo maging masunuri, masunuri na ba sila o hindi pa? Sorry na. Sabihin, lalo maging masunuri. Much better, masunuri na sila. So, ibig sabihin, may existed na. Ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan, kung ang pagiging masunuri na existed na, ang kaligtasan ba existed na dito o wala pa? Sige po, malayo tayo sa lubog. Consistent. Consistent na po. Ligtas na. Meron na. Meron eh. Ligtas na. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan. O halimbawa, si Pastor Claudino, pogi. Para maging pogi siya lalo, kailangan siya magpapogi. Pag sumikapan yung maging pogi. Ganun lang po yung mga kapatid. Grammar ang intindi po dito. Kaya ganun din nyo, may kaligtasan ka na, at sabi dito, maging ganap. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin na isagawa ang sabi ninyo ang mga bagay na walang pagtutol. Mga kapatid, dito pa lang sa workout King James na to Saan check? So, Pastor, sa tingin ko nasa nagsusunod ng workout. Kung work in po yun,
tama yung hinala natin na kailangan natin gumawa para tayo maligtas. Hindi. We need to work out after we save. Yun lamang po. Maraming salamat. Pwede mo magtanong pa yung iba. Siguro mga dalawang tanong na lang para 11:30 tapos na tayo. Ay, tanong nga pala ni Kuya Herbs. Nakalimutan. Okay. Okay. Ay, wala pala ako sa sariling church. Hindi dapat ako nagbibiro ng ganun. Okay. Okay, no? Ang tanong ni Kuya Herbs, may kaligtasan po ba pang naiwan na? Albawa, mga kapatid, naiwan tayo sa rapture, may kaligtasan po ba? Sabihin ko sa inyo, maliit ang chance ng inyong kaligtasan kasi meron kayong gagawin. Ang sabi dito, no, sa Revelation na to pagkatapos na to ng 7 years of tribulation, ito yung nangyari sa mga naiwan sa rapture Sabi rito, no, nakita ko ang mga trono at mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpatotoo tungkol kay Jesus at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw. Tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo kamay. Binuhay sila upang maghari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Napakalinaw yun na after ng 7 years of tribulation, pagdating ni Jesus Christ sa second coming. Kasi tinan niyo po, no, pasensya na kayo kung hindi masyadong kasi kulang tayo sa oras mahabang pag-aaral kasi ito. Sa dispensation po natin, after ng rapture, tribulation age, and after tribulation age, bababa si Kristo para maghari tayo kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ito yung panahon na yun sa Revelation chapter 20. Kaya nga sabi dito, no, binuhay sila upang maghari kasama ni Kristo. Yung mga binuhay daw, sila daw yung mga hindi tumagal ng tatak ng Antikristo. Kasi after ng rapture na to, lolantad sa Antikristo, maghahari sa buong mundo. Ayon sa napag-aralan natin sa katapusan ng mundo series. At mahabang paliwanagan ito mga kapatid. Ngayon, ano dito kasi ay ang kaligtasan daw, sila daw yung mga kaluluwang taong pinugutan dahil sa pagpatotoo tungkol kay Jesus at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang requirement sa salvation, sa dispensation, ibang panahon na ho ito Tapos na po ang grasya. Hindi na ho libre ang kaligtasan sa tribulation age. Kailangan kang may bayaran. Kailangan mong faith plus work. Kailangan mo magpapugod ng ulo at mamatay dahil kay Kristo or else hindi ka maliligtas. Ganun lang po yun. Kaya sa tribulation age, kapag tinamaan ka ng nuclear bomb, namatay ka, hindi tayo sigurado maligtas ka. Kasi ang usapan sa Revelation chapter 20, yung mga maliligtas lang daw, yung pinugutan dahil sa pagpatotoo tungkol kay Jesus. Nanampalataya ka kay Kristo at same way, kailangan dapat ka magpapugod ng ulo. Yun po ang requirements ng kaligtasan. Kaya tingin yung mga kapatid, no, hanggang nandito pa tayo sa dispensation na ito, sa panahon na ito, na faith lang sa gawa ni Kristo ang kaligtasan. Why don't you try? Mapakadali. Sige po, Pastor, maraming salamat. Paki-ano mo nga yung sinabi sa Apostle Pablo, 1 Peter chapter 4, verse 18. Si Pedro po, may sabi po. Okay, si Pedro, alam naman natin kanina, napag-usapan natin kanina, siya ay, nung panahon na yun, siya ay tinawag sa mga Hudyo, Apostol. So ano ang tinuturo ni Apostol Pablo? Gospel of God's Kingdom. Pareho din naman, si Kristo ang bida ron. Maliligtas ka kapag si Kristo ang hari mo bilang Hudyo. Kasi niyo po, no, ang gospel po ng mga alagad, maliban lang kay Pablo, ang gospel nila, pinapahayag nila si Kristo ay maghahari, si Kristo ay hari, ganun po yun. Hindi kagaya sa ating mga hentil, hindi naman tayo Israel para maging literal na maghari siya sa atin Although sa puso natin, naghahari siya, nandun na tayo. Pero ang issue dito ay yung paghahari ni Kristo physically na mangyayari dito sa lupa. So, ibig sabihin mga kapatid, ang motivation ni Pedro ay more on kingdom gospel. Pero basahin pa rin natin. Ano po yun, Pastor? 1 Peter 4, verse 8 to 8.
Higit sa lahat, 18 po. 18. okay. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ang hindi mo kumikilala sa Diyos, paano pa maliligtas? Kaya nga, ang mga naghirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ang laging tapat sa kanyang pangako. Ay, ang linaw dyan, no? Intindihin natin to, no? Tulad ng sinasabi daw sa kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ang hindi kumikilala sa Diyos, paano pa kayo maliligtas? Tingnan natin sa ibang version, ano ito eh. Kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang kinahinglan ng mga makasalanan at mga hindi kumikilala sa Diyos? Tingnan natin to by context. Basahin natin kung may verse 18, may verse 17. Atras lang tayo. Ganito pag-aaral mga kapatid, tingnan niyo yung context. Ngunit kung kayo'y nagdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ng inyong pangalan ni Kristo. So ang issue ho dito ay regarding sa mga tribulations natin mga Christians. So ibig sabihin, hindi topic ang salvation dito. Tignan niyo yung context, no? Huwag niyo ikahiya. Okay. Verse 17, dumating ang panahon ng paghuhukom at magsisimula ng mga bayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang maging wakas ng mga hindi sumusunod? So, sino yung mga hindi maliligtas doon? Yung hindi sumusunod. Sa pagandang balita sa gospel. Oh. Eh, Kaya, sinabi ni Pedro sa verse 18 na kung yung mga taong muntik ng maligtas ay muntik na hindi maligtas, gaano pa kaya yung hindi kumikilala sa Diyos? So ano ba siya ng kaligtasan ni Pedro? Eto pa rin, no? Ang hindi raw sumusunod sa magandang balita ng Diyos. Nasa gospel po, pastor. Ang kaligtasan. Kapag yung gospel na yan ay hindi mo nireplyan ng tamang, halimbawa, ang gospel sa ating mga hentil ay grace. Ang grace, ang biyaya, ang regalo, ang dapat mong response dyan, tanggapin yung regalo ng kaligtasan. Hindi yung may gagawin ka pa para maligtas. Tingnan niyo mga kapatid, no? Saan kayo nakakita na magre-regalo ka, tapos sabihin na nagre-regalo sa iyo, ay magkano to? bayaran. Di ba nakaka-insult yun, magre-regalo ka, tapos babayaran? Halimbawa, si Sister Casey, sabi ko, mahal, papadala ako dyan ng bulaklak. Libre yan para sa iyo. Pero pagdating doon, pinisingil ko siya ng delivery fee. Ganon din po, mga kapatid, sa bagong tipan, iba na po ang kaligtasan. Kasi si Kristo na po yung gumawa Yes. on our behalf kasi tayo'y bagsak sa kalagayan ng ating pagiging makasalanan. Wala ho tayong kakayanan na tayo ay malapalapit sa Diyos sa magitan ng ating mga pinagmamalaki. O dito lang sa ating mga born again. Yung pinagmamalaki nating ministry, yung pinagmamalaki nating pagiging prayerful, yung pinagmamalaki natin na tayo ay nagbabasa ng Bible at laging nananalangin. Hindi mo pwedeng pagmalaki sa Diyos yun para maligtas ka. Saan tayo babagsak? Ang sabi doon sa video na yun, faith to what Christ is done. Ito nakakalungkot. Maraming mga churches ngayon, hindi na-highlight yung ginawa ni Kristo, puro gawa ng religion ang ina-highlight. Yes. Ay nako kapatid ano mo kayong boss na ano ko. Di pala ako vlogger. Ay nako, nako kapatid, ako siguradong ligtas na ako eh. Bakit? Kasi pastor ako. Aray ko sa mga pastor, pati ako tinamaan. Hindi natin pwedeng pagmalaki yung kung ano yung katayuan. Kasi tingnan nyo, no? Kung tayo, ipagmamalaki natin sa Diyos yung mga ginagawa natin, yung pag-ministry natin para tayo mapunta sa langit, di marami mayabang sa langit. Yes. Yes. Kaya ako napunta dito kasi malakas ako kay pastor eh. Kaaway-away ka. Pero kung ang maliligtas ay iisang sinasabi, ba't ka nandito? Kasi dahil sa nakaupo sa trono. Amen. Sino nataas? Si Kristo! Pero yung mga karamihan, simbahan ngayon, sino nakataas? Religion nila, yung mga ano nila, yung mga kagaling-galing nila. Yes. Ngalan pa ng church. Mga kapatid, wala naman gusto magkaroon tayo ng pangalan ng church. Okay lang yan.
I'm not telling that those are bad, pero dapat talaga, yung espiritu na meron tayo dito, yung gawa ni Kristo na tataas sa bawat simbahan. The reason kung bakit natin tinuturo ang totoong gospel. Ang totoong gospel po mga kapatid, yung ginawa ni Kristo ma-highlight. Iba yung salvation na tanggapin mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas, at iba yung tanggapin mo yung ginawa ni Kristo para kay maligtas. Iba ho yun. Ibang gospel po yun. Pero karamihan sa mga Kristiyano ngayon, puro lamang tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Hindi po yung gawa ni Kristo. Hindi ka maliligtas ni Kristo kung hindi mo pananampalatayanan yung ginawa niya sa krus. Kaya nga tayo may krus eh. Kaya nga bidang-bida to eh. Oh, naiintindihan ba natin yan? Design. Ganda ng LED, no? Oh. Pero ang tanong, naiintindihan ba natin yan? Yun po yung pinapahayat ng video. At yun po yung aming pinapangaral din sa Bride of Christ na maitaas talaga yung gawa ni Kristo, hindi mga gawa natin. Ngayon ang tanong, magmi-ministry ka pa ba? Of course! May kapwa ka eh. So, kailangan mo makisama. Tandaan nyo mga kapatid, dalawa ang relasyon natin. Relasyon sa Diyos, relasyon sa tao. Sa Diyos, okay ka na dahil kay Kristo. Pero sa tao, kailangan mo, yun ang walang grace doon. Kailangan mong sumunod sa batas ng tao. Kailangan mong sumunod sa batas ng simbahan kung meron mong batas dito sa simbahan. Kailangan mong makisama si mga kapatid. Doon papasok ang good works. Pero yung good works na yun, hindi mo pwedeng pagmalaki sa Diyos para kay maligtas maging banal sa mata ng Diyos. Ginawa na ni Kristo. Kaya dapat, i-divide natin ano yung relasyon sa Diyos, ano yung relasyon sa tao. Ganun po yung pag-aaral po ng salita ng Diyos. Madaling salita, kami mga nagtuturo ng full grace, lalo namin tina-highlight yung good works. Ang good works na to ay para sa tao, para tayo ay kalugdan ng tao. Amen po ba? Amen! Amen. Palakpakan natin sa Lord. Pwede mo magtanong pa kung sige magtanong, no? Sige po. Mas regarding po yung once saved, always saved. Meron po akong dalawang question. Yung sinabi po sa Hebrews chapter 3 verse 12, ang sabi po doon ay mag-ingat daw po tayo baka maging masama ang puso ninyo na siyang nagpapahina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. Ang question po is, ito po pang version ito may punong na may kinalaman sa I think sa theology ng once and always saved. Hebrew chapter 3 po, ano po? 3:12 po. 3:12. Or baka grammar na lang din po. Okay. Tapos meron po akong isang tanong after niya. Sige po, okay lang. Go ahead, okay lang po. Hebrew chapter 12, mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang ang kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Okay, ang tanong kasi dito, ang Book of Hebrew mo ba, kanino po sinulat? Filipino? Hebrew nga eh. Mga kapatid, pasensya na kayo, vlogger kasi. Gusto ko sila magpasto. Kaya mahilig akong ganito kausap. Masyadong kanto, parang kausap nyo dyan sa mga tambay-tambay. Pasensya na kayo. Alight na naman. Totoo Ay, lang. mahal, kapatid, mahal naman ako kayo mga kapatid. Alam nyo kung ba't kami nandito ni Kaisen? Kasi mahal namin kayo. Gusto namin malaman eh. Gusto namin i-share sa inyo yung mga bagay na nagpalaya sa akin. Alam nyo na to, yung iba, pero mas natin, tatagan po natin. Hebreo, balikan po si Kuya. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo. Sino kausap? Hudyo. Bakit? Ano basihan ko? Basa. Hebrew chapter 1. Umpisa pa lang. Hebrew chapter 1. Ang linaw. Noong usapan ng Diyos sa ating mga ninuno. Sino yung mga ninunong ito sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang parang sa magitan ng propeta? Sino yung propeta na to? Old Testament prophets. At yung mga ninunong ito, sino? Si Abraham. Ngayon ang tanong, sino to? Bansang ano to? Israel. Okay. Sinasabi ko lang bansang Israel. Pero balikan natin. Okay, so malinaw na. Itong Hebreo na to, applicable talaga to sa mga Hudyo sa future, sa this coming millennial kingdom of Christ. Kung re-research po natin mahigit, that is the purpose of this book. Okay. Ang maganda lang kasi dito, nabanggit dito yung kaligtasan kay Kristo in the past na nagawa niya na 33 AD, kaya merong
Nandito yung sikat na Hebrew 9:12, Hebrew 10:14, na kay Kristo ang kaligtasan, etc. Pero yung tungkol dito, no, lalo-lalo na nga sa Hebrew chapter 6, merong ganyan eh, yung mga tumalikod daw sa pananampalataya. Anong pananampalataya ba to? Kaninong pananampalataya to? Diba? Tayo bang Kristiyano ang sinasabi rito o mga Hudyo? Ano ba ang religion ng mga Hudyo? Diba Judaism? Judaism ang religion nila. Yung mga tumalikod daw sa pananampalataya kay Kristo at bumalik uli sa Judaism, yung po yung tinatawag na apostasy na sinasabi sa Hebrew chapter 6. Ngayon, kung babalik tayo sa Hebrew 3:12, tinan nyo ba yung context, no? Mga kapatid, sa totoo lang, pasensya na mo, ang pag-aaral ko talaga ay napakahaba. Kung gusto nyo ng accurate at tamang turo, mag-aral kayo na mahaba. Yung mga shortcut teaching na yan po magliligaw sa atin eh. Yan nasa sa Bible, pero ikaw magbibigay ng di ba? Maganda po by context. Kaya kapatid, alam kung ano tayo sa oras, no? Basahin natin by context. Mga kapatid, sa pananampalataya, sino tong pananampalataya to? Mga kapatid daw sa pananampalataya, saan? Malalaman natin mamaya kung sinong pananampalataya ito, ha? Kasama ang pagkatawag ng Diyos. Alalahanin niyo si Jesus, ang sugo ng Diyos, at ang pinakapurong pari ng pananampalataya. Bakit may pinakapunong pari dito? Kasi sa mga Hudyo, mayroong pinakapunong pari. Yun sa Old Testament. Di ba? Tapat siya ang Diyos at pumili sa Kanya tulad ni Moses ang naging tapat sa buong sambayanan. Kini niya usapin dito, pinag-uusapan nila si Moses. Ano ba si Moses? Hudyo. Di ba siya yung founder ng law? Binigay ng Diyos kay Moses yung law. Di ba John 1:17, when the law was given by Moses, grace and truth naman came through Jesus Christ. So Moses, so anong issue rito, kautusan? Kung nagtayo ng bahay ay mas marangal ka sa bahay, gayon din naman lalong marangal si Jesus kaysa kay Moses. Kinukumpara si Jesus kay Moses. Si Jesus ang representative ng grace, si Moses ang representative ng law. Okay? So ano issue rito? Between law and Moses versus Jesus Christ. Verse 4, sa bawat bahay may nakapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo lahat ng bagay. Si Moses ang naging tapat bilang isang lingkod ng buong sambayanan ng Diyos at pagkatotoo ng mga bagay na inahayag. Subalit si Kristo ang tapat na bilang anak ng Diyos. Compare lagi Moses and Jesus. Moses and Jesus lagi kinukompare between law and grace. Di ba? At tayo may kanyang sambayan, kaya matibay ang ating hindi natin ginahaya. Malapit na tayo sa 12. Kaya katulad ng sinasabi ng Espiritu, kapag narinig niyo ang tinig ng Diyos, inyong puso huwag nang patigasin. O yung mga Hudyo, huwag nang patigasin ang inyong puso. Kasi matitigas ang ulo ng mga Hudyo eh. Kailangan pa ng himala para sila maniwala. Di ba? Tulad nung naghimagsik ang inyong mga ninuno. O tinuno, tayo ba ito? May ninuno ba tayo? Wala. Ay, wala na kausap natin. Hudyo. O si Pastor Claudia, may ninuno. Wala na. Tayo ba kinakausap dito? Okay, tulad noong naghimasik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Ako'y tinuksod doon at sinubok ninyong magulang bagamat nakita nila ang mga ginagawa ko 40 years. Kaya napuot ako sa kanila, sinabi ko, laging sila'y lumalayo sa akin. Ang utos ko'y ayaw sundin. Sino yung under the law rito? Sino na naman? Mga Hudyo. Mga Hudyo. Tayo mga hentil, wala ho tayong kautusan. May babasa ko kayo na. Sige, talon tayo muna. Bigyan nyo na lang ako ng 5 minutes. Tapos tayo. Colossians 2:13. Wala tayo, hindi tayo under the law. Sabi rito, no? Kayong dating patay sa kasalanan. Sino daw tong patay sa kasalanan? Kayong mga hentil. Sino tayo? Hentil ba tayo? Hudyo. Hentil tayo. Tayo kinakausap. Ano daw tayo? Na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos. Nakasama ni Kristo. Ano yung pinaka-fatal kung bakit wala tayong kautusan? Kasi pinatawad na ang ating mga kasalanan. Kapag na kay Kristo ka na, even your future sins already forgiven. Yes! Sa mata ng Diyos. Sa mata ng tao, hindi ka forgiven. Sorry ka. Kailangan natin mag-perform sa tao. Tingnan mo, no? Pinatawad ka na ng Diyos ay yung pangangalo niya, pangangulo niya ka ngayon. Pinatawad na yung, sinabi ng Bible niyan eh, kahit gano'ng karumihan, pinatawad eh.
Pero pag yan nalaman ng asawa mo, demanda ang aabutin mo, galit sa iyo ang pamilya ng asawa mo, tapos matutulpo ka pa. That is the consequence of sin. So we are not saying is na maging abuso tayo sa kasalanan. May kapwa ho tayo. Pero kung titignan mo yung Diyos, magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Tuloy tayo nagkakamali. Dapat magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos na tayo pinatawad na. Yes. Amen. Old Testament, kailangan humingi ng tawad. Pero ang tanongin ko kayo, kung kayo pinatawad na ng Diyos, at ang basihan ng Panginoon sa atin ng relasyon ay pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, pag ba tayo humingi ng tawad sa Diyos, lumalabas ba tayo may tiwala sa Diyos? Hindi. Kailangan hindi namin. Minsan lang. Marami tayong babaliin mga kapatid. Marami. Sad to Hindi say. na kailangan namin. Bakit? Pinatawad ng ating kasalanan. Yes, patawad. So, malinaw na dyan na hindi tayo sakop ng kautusan. Ang relasyon natin sa Diyos ay ganito. Kaya, nabobot ako sa kanila. Sinong kanila to? Mga Hudyo. Lagi silang lumalayo sa akin at mga utos ko ayaw nilang sundin, kaya galit ako. At sumusumpang hindi mararating ang lupang pangakong inilaan. Lupang pangako, may lupang pangako ba tayo? Wala. 7,400 ang isla ng Pilipinas, lupang pangako ba yun? Sino binabanggit ng lupang pangako dito? Mga Hudyo, kaya pagdating ng 12, ito yung maintindihan natin ng 12. Mga kapatid, ingatan ninyo huwag maging masama ang sino sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sino dito? Mga Hudyo. Yo. Okay? Okay, pero sa kabila ng lahat ng iyon, okay, take for granted. Kahit na hindi ka o kinakausap dyan, i-apply mo yan. Oh. Sino man mawala ng pananampalataya hanggang talikuran ng Diyos na buhay. E totoo naman, di ba? Kapag nawalan ka ng pananampalataya, mawawala ka talaga. Amen. Kahit tayo mga nasa pool, guys, mga sa Bride of Christ, sinahan ko kayo. Subukan nyo mawala ng pananampalataya, talaga mawawala kayo. Hindi ka pa believers. At yung mga nawawala sa pananampalataya, hindi pa ho totoong believer. Wala ho talagang backslider, mga kapatid. Ang totoong nananampalataya kay Kristo, hindi nagbabackslide, hindi na nawawala, hindi nanlalamig. Yes. Kapag naintindihan mo yung gospel, nagpapatuloy ka sa Diyos dahil mahal mo ang Diyos. Amen. Oh. Ngayon sabihin nyo sa amin, yung mga lumataligo sa pananampalataya, Kristiyano ba yun? Hindi. I don't think so. Hindi nyo pa naiintindihan ang gospel. Yes. Pero kami, tayo, mga nakakaintindi sa gospel, once na you receive, once you believe in Jesus, hindi ka na matutokso dahil napakaganda pala ng buhay kapag na kay Kristo ka na. Amen. Yun po ba? Pastor, okay po. Bali, sa second question ko po, alam naman po namin na intindihan namin. Bali, ang question ko is pa nga sa mga group. May ganun din po ba ang explanation nun? Or may possibility ganun din mawala rin yung salvation sa kanila? Kung ano yung sinabi ko dito, ganun no? Ganun talaga. Okay. Kaya pag sila tumaligo sila sa... Kasi ninyo, ang bagong tipan kasi, wala nang lumang tipan. Ang bagong tipan, hindi lang sa mga hentil, kundi sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo, kailangan nilang tanggalin ang kanilang lumalis sila sa Judaism. Ganun lang po yun. At doon sila kay Kristo. Kaya pareho po yung covenant ng Hudyo at mga hentil. Kaya tayo dapat, sa dispensation natin ngayon, mapa-Hudyo man o mapa-hentil man, kapag nanampalataya kay Kristo, anak po ng Diyos at kasama sa pagiging Kristiyano. Yun po ang tinuturo ng bagong tipan. Sa parang pala, doon sa Hebrews chapter 6, verses 4 to 6, kasi doon na naging partaker na sila ng Holy Spirit. Kasi ano ba, may pagkain ngayon sa concept of Holy Spirit. Ang partakers ng Holy Spirit po dito, basahin natin ha. Tapos ang tanong yung ba talaga ang sinabi? Tingin tayo sa Greek. Hebrews chapter 6. Yun yung mga kapatid ko. Ito, madalas na super weapon to ng ibang mga Christian. Ayan, nawawala ang kaligtasan, no? Sabi, gano'n eh. Sabi rito. Sapagkat paano pang magsisisi ang manumbalik ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila at nakalasap na makalangit ang kaloob ng kabilang Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakaduma ng kapangyarihan ng Diyos na lubos sa mahayag sa panahong darating.
Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasak ang lahat, hindi na sila maaaring mapaakay sa magsisi at manumbalik, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inalalantad sa kahiyan ang anak ng Diyos. Ang tanong dito kasi, ano yung nag-trigger dito kung bakit hindi na sila maaaring manumbalik, hindi na sila pwedeng magsisi, at inilalantad nila sa kahiyan ng anak ng Diyos? Maraming mga pastor ginagamit ito sa mga miyembro na pag hindi ka na rin umaattend ng church, ito yung pakay ka. Ayan eh. Kung bakit totoo na ako, pati nababago boses ko, ibig sumasanib sa akin. Ay, ayan ay kalooban. Pag tumalikod, di ka na nagsisimba. Mawawala ang kaligtasan mo. Ayan ang tinutulong ito. Tinan nyo, no? Ang magtitrigger dito, anong dahilan kung bakit sinabi dito na pagkatapos nila tumalikod, pagkatapos malasak ang lahat. Tapos ang sakit, no? Hindi na sila maaring maakay pa sa pagsisisi, mapanumbalik. Bakit? Kasi tingnan natin sa Greek. Ano yung talikod dito? Eh, ito ba talikod, hindi ka na naka-attend ng church? Tapos itatakwil ka na ng Diyos? Ganun ba yan? Tingnan natin. Ayun problema, wala silang Greek. Pero tayo may Greek tayo. Tingnan natin sa Greek. King James. If they shall fall away. Ito yun, fall away. Ano to sa Greek? Ayan, no? Para picto. Ito, pwede yung sipol. Ay, hindi. Para picto, figuratively, apostatize, apostasy, fall away. Ang apostasy po ay totally reject. Total. Reject. Hindi talaga. Eh, yung bang hindi lang naka-attend ka ng Diyos, nireject mo na ba si Kristo? Hindi na. Ano naman ah? Busy lang sa trabaho eh. Mas kagalit po, hindi nakaka-attend ng church. Lalo na kami yung mga nagpo-center dati. Pastor, gamagatin naman, inalalamig ka na kapatid. Sige, malamig po kayo ba? Basta akong katrabaho. Kaya, ano ang tinuro ng simbahan sa atin? Judgmentalism. Yes. Tinuruan tayo maging mapanghusga. Bakit? Kasi hindi nila alam yung totoong gospel. Ang gospel po kasi ay grace. Pag ang grace ang natutunan mo, graceful rin na magiging ugali mo, at mga tao sa simbahan ay graceful din, kaya mawawala ang judgmentalism sa simbahan. Amen. If you know what is the gospel is. Kaya ito po mga kapatid, ito po ay pagtakwil kay Kristo. Total. Oh. Total. Totoo yan. Talagang wala na. Di ka na makakabalik kapag tinanggihan mo si Kristo. Kaya sinabi dito, apostasy. Di bali sana kung ito ay ano lang eh, no? Yung, ano ba? Busy lang sa panonood ng Mobile Legends, okay lang sa atin. So yung kapatid na masasabi ko, Pastor, hindi ko makakapit. Pastor, ano, okay ba? Sabi nagtatanong. Okay lang kayo ha? Baka nagugutom na kayo. Taas na kami nagugutom. Oh, last question na, last question. Kailangan natin. Ang dami tatanong. Oh, yun yung dami, Pastor. Pastor, dami mante. Sige, mga kapatid. Ano po yung tinutukoy na ang saligan at nalipin na katotohanan ay ang totoong Biblia sa 1 Timothy? First chapter 3, CGI ka ha? Joke lang. Hindi, baka ano yan, tanong mo ka talaga. Sa inyo, kapatid, anong verse yun? 1 Timothy chapter 3, 1 Timothy chapter what? 3 verse ano po? 53? 3:15. 1 Timothy 3:15. Tagalogin natin, unang Timoteo 3:15. Tama ba kapatid? Oh, ito nga. Okay. Okay. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman ko kung ano ang dapat na maging ugali ng taong kabilang sa sambayanan ng Diyos, na buhay sa iglesia na hiligya sa liga ng katotohanan. O, ano masama rito kapatid? Ano ba ang tanong mo rito sa tanong mo? Ang tinutukoy po dyan, church tayo. Yeah. Hindi po yung yung naniniwala na tao daw sa Christ.
Tayo, alam niyo ba ang legit na Iglesia ni Cristo? Tayo mananampalataya. Mga saints. Yes. Mga saints. Sino mag-i-amen sa akin? Amen. Handa pa kayo mabato hanggang mamatay? Totoo naman eh, tayo mananampalataya. Ang linaw kasi sabi sa Bible, ang pag ikaw ay na kay Kristo, kasama ka sa kanyang iglesia. Eh sino yung iglesia? Tayo. Hindi sila yun. 1914 lang sila eh. Tapos, ginumo, no? Si Kristo tao. Saan ka nakakita ng nagkatawang tao kas tao? Eh, ba't nagkatawang tao ka pa? Jesus, tuturo yun. Sorry. Sorry. Ginagawa ko lang katatawanan. Mga kapatid, hindi po yun yung 1914, hindi po sila manalo yan. Kung nananampalataya ka ni Kristo, kasama ka sa iglesia. Iglesia ka ni Kristo. Yan yung katotohanan na mahirap tanggapin dito sa Pilipinas. Kasi tayo, nilamo na tayo ng sistema ng politika. Or kaya naka-register sa Security Exchange Commission. Bakit? Nasa Bible ba ang SEC? Wala namang SEC sa Bible eh. Ang sinabi lang, pinatotohanan lang ni Kristo. So, magitan ng kanyang kamatayan, ang mga manampalataya kay Kristo, sila yung kasama sa Iglesia ni Kristo. At ang Iglesia ni Kristo po ay hindi po dyan ang kaligtasan. Sila yung mga ligtas na. Ang kaligtasan ay na kay Kristo pa rin. Amen. Hindi papasok sa Iglesia, kasama ka sa maliligtas. Mali. Yung mga pumapasok sa Iglesia, bunga po yan ng mga taong naligtas. Yes. Ngayon na kayo, balik ako ba? Okay na po. Last kapatid ha, kasi, okay. Di ba po dun sa New Testament na kay Apostol Pablo is tungkol lang po, para po siya sa Iglesia. And yung sa Old Testament naman po is na kay Apostol Pedro po na para po sa mga Hudyo. Ano pong purpose na Old Testament para po sa mga Hudyo? Ang purpose po ng Old Testament para sa ating mga hintil, para mabigyan tayo ng idea kung gaano kadilim nung wala pa si Kristo. Amen. Sangay mo ba ron? Kasi bakit kadiliman ng Old Testament? Biro mo, papatay ka ng tupa para mapatawad ka. Tapos ang sabi ni James, sabi ni James, oh, bakit sinasabi kong kadiliman ng Old Testament para sa atin? James, chapter 1, take with her sa wisdom. Hindi na ako nag-preach nito. Sabi ni James, no? Kautusan to Hudyo, under the law, ano daw? Ang lumalabas sa isa. Kahit umupo sa ibo. Balik pa ba? Hindi. Ang lumalabas sa isa. Kahit yung tumupad. Kahit tumupad pa sa ibang utos, ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Maraming pastor gusto kautusan. Ang tanong, papasa ba kayo? Hindi. Wala. Eh dito nga lang, isa lang eh. Ang ratio, 1 is to 100%. Magkamali ka lang ng isa, hindi ka na bumasa. Napatay ka na. Impyerno pa rin. Pag nakamatay mo, niyari ka lang. Kaya ngayon pala nga, buhay pa tayo, magtiwala tayo kay Kristo. Tanggapin na natin na tayo makasalanan. Tanggapin na natin na walang banal na pastor. Tanggapin na natin na tayo hindi banal. Tanggapin na tayo makasalanan. Pagkatanggap na tayo nagkakasala palagi, hindi na tayo magiging judgmental sa kapwa natin, Kristiyano. Yes! Ano mangyayari sa pamilya ng Diyos? Ang pamilya ng Diyos sa simbahan, harmonize ang relationship. Kapag ang simbahan ay naiintindihan yung tunay na gospel na biyaya ng ating Panginoon Jesus. Ganun po yung mga kapatid. Palakpakan natin po. Maraming salamat po. Loobin ng Diyos na loobin ng Diyos loobin ng Diyos, hindi ng wise builder loobin ng Diyos na makabalik ako dito. Handa ko uli akong tumugon sa mga katanungan nyo kung may mga tanong po kayo. Pero sa the meantime, kailangan ko po ng limitahan ng aking oras kasi po may kinoconsider po tayong oras sa servisyo ito. Maraming salamat po.